maging sa lingkod na maghahayag ng iyong salita. I declare more anointing, wisdom, and knowledge, Panginoon, sa kanyang sa mga mensahe na mahayag sa oras na ito, Panginoon. At lahat ng ginagamit mo sa oras na ito, Panginoon, Panginoon, patuloy kang manguna, patuloy kang maghari, patuloy kang kumilos sa lugar na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, ngayon pa lang, inaangkin na po namin ang katagumpayan, Panginoon, ng service na ito, Diyos, at hindi kami lalabas na hindi dala-dalang pagpapala nagmula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa iyo pong kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Amen! Good morning, church! Amen! Amen! God is good! Now and forever! Amen! And truly today, we will declare of who God is in our lives. Amen! He is our strength. Amen! He is our hope. And truly, He never grows tired. Amen! Amen, church! Amen! And as we sing this song, and as we give God praise and worship the Lord, let's remind ourselves that our God is the everlasting God. Amen? Amen. Are you ready, church? Hallelujah. Come on, church. Let's give the best clap of our praises to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You are everlasting God. Hallelujah. Struggle rises, you wait upon Him. You wait upon Him. You wait upon Him. Come on, let's sing.
Jesus. Hallelujah. We honor you, Lord. Oh, we bless your name, Jesus. Hallelujah. We exalt your name. We exalt your name, Jesus. Oh, come on, church. Let's worship him. Let's worship him in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are our strength. You are our hope. Hallelujah. Hallelujah. Truly, church, through every season of our lives, every challenges, every victory, truly, God never failed us, kapatid. He's been good. He's been faithful in our lives, in every day of our lives. Hallelujah. Oh, you are good. You are good, Jesus. Come on, as we sing the song, let's worship him with gratitude in our hearts. Hallelujah. Your
good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. Oh, what a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe
of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Amen, hallelujah. Sige po, tayo po lahat po ay tumayo para po sa ating tithes and offering. Sige po, bago po tayo manalangin, tayo po muna ay magpasahan ng kanyang salita. Amen. So, sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 11 to 12, sabi po dito, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya, sapagkat kung may hangaring magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa inyong makakaya at hindi ayon sa hindi ninyo kaya. So sa pagbibigay po natin, no, mahalaga po dito ang ating mga puso. Kaya nga po sabi ng kanyang salita, di ba? Kumbaga tatanggapin ng Panginoon ang ating mga kaloob ayon sa kung ano yung dinidikta ng ating mga puso. Kasi nga ang sabi, di ba po, mas maigi po yung nagbibigay ng may kagalakan, amen po ba? At hindi po napipilitan lang. Amen po ba? Di ba ganun di po tayo sa ating mga pamilya? Kapag ganamit po natin ang mga pangangailangan ng pamilya natin, di ba po, nandoon yung kagalakan natin. Lalo't higit po kung tayo po ay namimit natin yung pangangailangan sa gawain ng ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Itaon po natin ang ating mga mapagpalang kamay sa ating mga kaloob. Amang banal, sa umagang ito, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan at kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Ama, salamat sa katapatan mo, sa kabutihan mo, Panginoon. Maging, O Diyos, nakikita po yung kabutihan at kadakilaan mo sa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Sa mga biyaya po na patuloy mong ibinubuhos po sa amin, Panginoon. Ama, salamat po ng marami sa mga biyayang ito, Panginoon, hindi lang po sa financial, kundi sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Kaya't sa umagang ito, Panginoon, ibabalik po namin ito sa pamamagitan ng aming mga kaloob at ikapo. Nawa, O Diyos, ang mga kaloob at ikapo na ito ay patuloy na magamit sa ikalalaganap ng iyong kaharian dito sa sanlibutan. Gayon din, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang mga kamay, Panginoon, na naroon sa puso nila ang kagalakan na magkaloob, Panginoon. Ama, dinideklarahan namin, Panginoon, ang increase, ang multiplication, Panginoon, at pagpapalang walang humpay sa kanilang mga buhay. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy po naming dinadideklarahan na malulugod po kayo sa mga kaloob na ito. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, pwede nyo na pong ibigay. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. Amen. This is Again, isang amazing pinagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Amen. Amen. So good morning po ulit, church. So tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen. At tapat siya at dakila sa ating mga buhay. Amen. 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 And now, of course, syempre meron tayong mga announcements. So marami-rami po ito. So pakisabi sa katabi mo, announcement na makiramdam ka pa. Amen. Makiramdam tapa. Amen. Of course, for our first announcement, so, ayan po, after po ng main service, magkakaroon po tayo ng meeting
ng lahat po ng mga leaders and workers. Quick meeting lang po about po sa ating upcoming event, which is ang ating water baptism and family day. So, ayan. Para po sa ating water baptism and family day, yan, announce na po natin. So, saan po siya gaganapin? So, of course, sa Tita's Place Resort. So, sa Kupang po siya. So, ayun po. Ayan, alam po natin yung yung sa location. At if hindi po natin alam, so pwede po tayong mag-ask para po hindi po tayo maligaw. Amen. Ayan, sa Tita's Place Resort po tayo. And kailan gaganapin? Ayan, next week na po yan. On April 5 at 9 a.m. Again, ano pong oras? 9 a.m. Kailan po? April 5. Next week na po yan. So, joint service po ito. So, kasama po ang youth at ang ating mga adults. So, ayan po. Next week na po yan at 9 a.m. And of course, inaanyahan po namin yung bawat isa na dumalo, umattend dito sa ating event. At of course, hindi lang po tayo ang dadalo or a-attend. Meron po tayong isasama. Amen? Isasama po natin ang ating mga kapamilya at kapuso. Amen? Amen. So, invite po natin ang ating mga anak, yung ating mga anak, ating mga asawa, amen, ating mga pamangkin or pinsan, ganyan. So, isama po natin sila dahil may water baptism and also our family day. Amen. Amen. And kindly approach, if hindi pa po nyo na-approach ang yung RF leader, sa mga hindi pa po nababaptize, so kindly approach your RF leaders po, respective po dun sa ating mga RF barangays. Ayan, kung nakaano po kayo sa RF Gemasan, so i-approach nyo po kung sino po yung RF leader nyo po. Ayan, so let's all be excited and expectant for what God will do on that day. Amen, church! Amen. So, see you po sa April 5 at 9 a.m. And next, for our youth camp. So, ang event po ng ating youth ministry. So, kailan po to? So, malapit na po to. So, sa April 29, April 30, and May 1. So, 3 days and 2 nights po. So, saan po siya gaganapin? Sa White House, Baliti. And also, last payment na po today. Dahil March 29, ito na po yung last day ng ating payment for our youth camp. And I believe and I declare na bawat isa sa atin, yung mga anak po natin is na nakapagbayad na. Amen! Amen! And I know that we believe that God will move powerfully in the lives of our young people. Kaya naman po sama-sama po nating suportahan at ipanalangin ang gawain ito. Amen. Let's declare for victorious, amen, sa ating event ng Youth Ministry Youth Camp titled Empower. Amen. For next announcement, for the month of April, ang ating actual and theory training will be every second and fourth Sunday of the month. So, as announced sa group chat, so na-cancel po yung training nung last week. So, magre-resume po tayo on April 12. So, which is the second Sunday next week. So, ang next ministry po na matitrain ay ang ating prayer ministry. So, lahat po ng mga kasama doon is yung sa mga adults, Tita Sha, Tita Son, Tita Lilia, Tita Violeta Rivera, Tita Violeta Muhe, and Ate Josa, at lahat po ng mga kabataan na nag-o-opening prayer na. So, kasama rin po tayo doon. So, for our next announcement, our promised land. Ayan, so nakita naman po natin, no? Napatuloy po nating paniniwalaan na ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay at of course sa ating mga tahanan. Amen? Amen. And through this promised land project, no, inaanyayahan namin yung bawat isa na magtabi na araw-araw at ihulog po natin ito tuwing Sunday. Ayan po. So, if makita niyo po, ayan po yung basket ng promised land. Amen? Kaya nga, tunay nga maliit man o malaki, when we give in faith, God sees our hearts and honors it. Amen? Amen. Amen. So let's mark our calendars and for all these upcoming events and save the dates. Amen? Para balutan na nung kabilang tamunta para at least meron na tayong antog dito. Ika-cancel na natin yung mga lakad natin kapag
itong day na to, yung mismong event po natin. So again, next week na po ang ating water baptism and family day. So see you na po. And of course, let us continue to be part of God's work with the willing heart and an expectant spirit. Amen. Kaya naman, as we remain in His presence, let us open our hearts and be ready to receive His word for today. Let us welcome our preacher for today, Pastora Cherry Fujishima. It really is amazing grace. It really is. It's amazing grace. I testify of what He did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. Talk show. Amen. So, amen. So, okay. So, okay lang po ba? It's my first time na po na ako ay uupo muna. Wait lang, parang hindi aabot. Mataas siya. Ayoko to. Ayun. Okay po, so ano po, reminder lang po doon sa announcement po ni Charlize. Okay, yung pong theory po, actual and theory po, training po ng mga ministries. Amen. So, second Sunday po, hindi po siya second Sunday. Magre-resume po tayo ng third because our meeting po, ministry heads meeting po yon. Amen. Dahil nga po yung first Sunday natin, nandoon po tayo sa Titas. Okay. Okay, so ayun. And then po, yung training po natin third and fourth. Ayan. Okay po, so wait lang po, okay po? So, kumusta naman po kayo? Ay, hallelujah. Kumusta ako po? Kalungkot yo. Pakisabi kayong siping ho, malungkot kayata. Amen. Miss ko po. Na-miss po ba ninyo ako? Wala yung maingay na pastora. Amen. So thank God, amen. God is good now and forever, still and still and still. God is good, amen. Talaga pong ang Diyos ay mabuti, amen. So sige po, tayo po lahat ay tumayo muna. Tayo po ay manalangin, amen, para po sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. Okay po. Ilibutan mo na. Okay, sige po, let us pray. At isama po muna natin sa ating panalangin, amen, ang ating bansa, amen. Not only our bansa, but sa buong mundo po. Sige po, ilapit po natin yan sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. We adore you. We love you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. We exalt your name. Sige, pasalamatan natin ang Panginoon. Abba, Father, we thank you, Lord, for this day. You are good, O God. Ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating pa. Lord Jesus, Ikaw ang nakakaalam, Ikaw ang nakakabatid, Panginoon. Especially, Panginoon, sa mga nangyayari po sa aming kapaligiran. Lord, patuloy naming itinataas, Panginoon, Lord, ang bawat sigalot, ang bawat storm, ang bawat kalalagayan, Panginoon, Lord, ng bawat bansa, especially, ang bawat conflicts ng mga bansa. Panginoon, Lord, sa oras na to, itinataas po namin ang bayang Israel, O God. Even, O God, Lord, ang Iran, Panginoon, Lord Jesus, Lord, let your will be done, O God. Hayaan mo, Panginoon, ang kalooban mo ang siyang patuloy na mangyari, Lord. Ang aming deklarasyon, Lord. Ang mga civilian, Panginoon, Lord, let your protection be upon them, Lord, right now, in the name of Jesus, Lord. Alam namin, Panginoon, Lord, ito na, Panginoon, ang panahon na kung saan, Lord, pangungusap mo sa bawat isa sa amin, Lord. And even, Panginoon, Lord, ang sitwasyon ng China, and even the Taiwan, Lord Jesus. Hallelujah. Father, Lord, patuloy namin itong inalalapit sa iyo. Maging ang aming bansang Pilipinas, Lord Jesus. Nakikita po namin ito, Panginoon, Lord, na andoon, Panginoon, Lord, ang effects, oh God, na dulot, Panginoon, ng sitwasyon. But I believe, Lord, we believe, oh God, there is power in your name. We believe, oh God, there is power in the name of Jesus. Because Jesus is living in us, Lord.
Maraming salamat, Ama. Hayaan mo, Lord, ang kalakasan po namin ay kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat at sa mga salita mo na may ihahayag, Lord. Patuloy namin dinideklara, sineselyuhan, Panginoon, Lord, the wisdom, the understanding, Lord, na nanggagaling sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord. We give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Sige po, lahat po tayo ay makakaupo na. Okay. Lahat po ng mga handa na magsabi ng praise God. Amen. So sa umaga pong ito, amen, tayo po ay tatalakay. So hindi naman po nalilingid sa bawat isa sa atin, amen, na pagdating po ng mga katapusan ng Marso or first week po ng April, amen, yan po ay talagang ang tawag doon na iba, no, ang nararamdaman ng sangkatauhan because, amen, ito ay pag-alala, amen, sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. We remind that God is faithful. Amen? Nire-remind po tayo ng Panginoon, amen, sa mga panahon na to, no, na kung papaano, no, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Amen? Amen? Naniniwala po ba? Kaya tayo ngayon ay naririto, we enjoy the life na meron tayo ngayon because merong suffering na nangyari. And through that suffering, because doon sa buhay na ibinigay niya para sa atin, no, nagkaroon po ng shedding of the blood at the cross. Amen. Sino po yun? Yun po ang ating Panginoon. Amen? So ang title po ng ating pag-aaralan, no, Jesus' suffering lead us into a new life and salvation. In Matthew chapter 26, 36 to 46, amen, yan po yung ating teksto. But gusto ko po munang ibigay sa inyo, amen, ang kabuuang teksto, konsepto po ng Matthew chapter 26, kung ano ang nilalaman nito. At kapag binasa mo yung Matthew chapter 26, diyan po natin makikita, no, ang pagbabalak laban kay Jesus sa verse chapter 1 to 5. Doon po muna tayo sa nilalaman ng 26, no, chapter 26. Ano pa? Pangalawa, ang pag-aalay at pagbuhos ng isang babae na mamahaling pabango. Makikita natin yan in verse 6 to 13. 26, 6 to 13. Number 3, ang pagkakasundo ni Judas sa mga kaaway. Nung ipinagbili ni Judas ang ating Panginoon sa pilak. 14 to 16 ng chapter 26. Susunod, the Last Supper, ang huling hapunan ng Panginoong Jesus kasama ang 12 alagad. Makikita natin dyan, no, sa 26 chapter 17 to 30. At yung last verse, isa sa mga close friends, isa sa mga 12 alagad ni Kristo na talagang naging kaibigan o malapit sa Panginoon, yan po ang pagkakanulo ni Pedro sa Panginoon. Makikita natin yan in 31 to 35 ng chapter 26 ng Matthew. Nandyan po ba tayo? Ang ating teksto, no, sa umagang ito ay tungkol sa huling panalangin. Kung titingnan po ninyo, no po, yung pinakagitna po ng konteksto ng Matthew chapter 26, nasa 36, Matthew 36 to 46. Amen. Yun po yung ating babaybayin. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. So, ang teksto o yung pag-aaralan natin ngayon ay yung huling panalangin ng Panginoon. Kasama ang mga alagad. No po, yung pong pinakahuling prayer po ni Jesus, saan po yon? Saan po yon? Sa prayer sa ano? Gethsemane. Amen. May nalangin yapin po, no ka rin niya pong lugar. Gethsemane. Amen. So now, amen, ang sabi dito, ito yung huling panalangin ng Panginoon. Kasama ang mga alagad. Makikita natin dito, sa part na to, ang bigat at dalahin ng Panginoon. Amen?
Katulad nung sinabi ko nung una, nandyan, no po, yung pagbabalak ng mga kalaban ni Jesus, yung against sa kanya. Sino po yan? Mga Pharisees and Sadducees. Amen? At andun po, habang siya po ay dumalangin at nananalangin sa Ama, dala-dala ng Panginoong Jesus ang bigat, amen, ng kalooban. Why? Because alam niya kung ano, iyon na yung panahon na kung saan na talagang mapapangyari po ang propesiya na kanyang mararanasan. Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba natin? At makikita natin dito, no, kasama niya ang mga alagad, dala ang bigat, no po, at dalahin sa kanyang dibdib, puso, amen. Yung kanyang dalahin, no, doon sa katubusan, no, ng kasalanan ng lahat. Nandiyan po ba tayo? Makikita natin yan in verse 37. And then, sino yung kasama ni Jesus, no po? That time, pag binasa po natin yan sa Matthew chapter 26, verse 36 to 46. Andyan ba yan, ate? Pwede ba nating basahin? Ang sabi dito, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Saan po nanalangin ng ating Panginoon? Sa lugar ng Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako. Ano sabi niya? Keni kayo pa. Amen. At manalangin ko. Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya, atin niya pong kayabe, sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Amen. Next verse. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Nararamdaman niyo po? Nararamdaman niyo po kung ano yung dalahin ng Panginoon. Amen. So meaning po, no, ang ating Panginoong Jesus, even siya, nung siya ay nasa katawang lupa, amen, kung ano yung nararamdaman natin at naranasan din niya. But, ang maganda po sa tugon ng Panginoon ay positibo. Amen. Ang sabi dito, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo dito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Anong sabi niya dito? Anong sabi niya? Samahan ninyo akong magpupuyat habang ako'y nananalangin. Nino kaya rin magpuyat niya. Yung napupuyat ka dahil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Napupuyat ka dahil sa presensya ng Panginoon. Oh, hallelujah. Napupuyat ka dahil doon sa word ni Lord na minemeditate mo kung ano yung salita ni Lord na ibinigay niya sa iyo. Kaya ang sabi niya dito, lumayo siya ng kaunti at nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Next verse. Nagbalik siya at tinatnan niya. Oh, hallelujah. Ano sabi niya doon sa unang talata? Sinabi niya, magpuyat kayo habang ako'y nananalangin. After nanalangin ng Panginoon, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama kahit isang oras man lamang? May isiping,
Di ba kayo pwedeng mag-invest ng oras na kahit midweek service, kingdom invasion? Hello? Hello po? Di po ako yung nagsabi dito, si Lord. Pwede kaya bang tuloy? At ang sabi dito, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi mo maaaring may alis ang kopang ito, malibang inumin ko, mapangyari nawa ang kalooban mo. Meron pa ba yan? Last, muling siyang nagbalik. Pero hallelujah, makulit na talaga rin kayabe na niya po. Muli siyang nagbalik at nakita na naman. O, laman may ulit isipin mo. Nakita naman niyang natutulog sila. Sila, it means plural. Marakala. Plural. Itamo po ita. Niya po. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin. At iyon din ang kanyang sinabi, nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at, ang tawag dito, nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bago, bangon! Halina kayo! Narito na ang nagkanulo sa akin. Amen? Purihin po, no, ang salita ng Panginoon. Amen. Makikita po natin dito, amen, sa ating paksa, no, may sinabi po dyan si Lord about doon sa mga natutulog. Sino po dito yung sino po dito yung laging gising? Ilang beses po na-mention po yung the word na natutulog dito. Ang sabi ni Jesus, amen, nasamahan siya. Nang sa gayon, ang sabi ni Jesus, makasama ko kayo dito sa kalalagayan o dalahin ko. Before that, no, before po kasi to, meron ng pasubali, meron ng talinghaga ang Panginoon. The Last Supper, amen, yung unang mga talata dito, sinabi ni Jesus kung ano na, no, malapit nang dumating yung araw na kung saan na siya ay ipagkakanulo at siya ay mamamatay. At makikita po natin dito, amen, no, na ang mga disipulo, amen, bagamat alam nila, in-address na ni Jesus ito, subalit hindi pa rin nila, no, ng Panginoon sa atin. Same with us. Marami tayong alam sa salita ng Panginoon and sometimes we say, I love you, Lord. Maglilingkod ako sa iyo no matter what. Pero kapag meron ng pinagdadaanan, nagkakaroon po tayo ng amnesia. Nakakatulog po tayo. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At makikita natin dito sa 40 and 45, no? 3 beses po, amen, na sinabi ni Jesus about dun the word na natutulog. Kaya isinama ng Panginoon, kaya isinama niya si Pedro at yung dalawang anak ni Zebedeo para masaksihan nila. Sariya po kasing matalakad niya. Masaksihan nila kung ano, no, yung ginagawa ni Jesus. At para masaksihan nila kung ano yung ipinapanalangin ni Jesus. Actually, kung makikita natin yung panalangin niya, hindi para sa sarili niya. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? At makikita dito, kaya no, isinama niya ang mga alagad. Dahil alam niya na kukunti na lang yung panahon, amen, na makasama sila. Kukunti na lang yung panahon na matuturuan sila. Konti na lang yung panahon, face to face, na makakasama o makakahawak, amen, nila si Jesus.
Subalit, hindi ito nakita ng Panginoon. Yung sinceridad, amen, yung sincerity sa kanila. Nandyan po ba tayo? Yung sinceridad at pagmamahal sa Kanya sa panahon na kailangan mo sila. Amen. Sino po dito yung naka-encounter na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga pinagdadaanan, merong isang tao na talagang, ang tawag doon, na nag-aalala sa'yo. Naniniwala naman ako bawat isa sa atin. Amen? Amen? Unbeliever man yan, believer. Alam ko, merong mga taong nagmamahal at nag-aalala sa atin. Maliban na lang kung hindi ka tao. Ngayon, sino yung mga tao dito? Pwede bang kaway-kaway yung mga kamay? Para makita ko sino yung mga natutulog. Amen, nandyan po ba tayo? Kaya isinama ng Panginoon ang 12 alagad upang magkaroon pa sila ng mas malalim pa, ng pagsasama, para makasama pa niya sa mga panahon na kung saan na hindi pa napapangyari yung gagawin sa kanya. Sa Kawikaan chapter 17 verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng palahat ng panahon at sa oras ng kagipitan, kapatid na tumutulong. Diba? Kaya nga po yun ang sinasabi ko eh. Alam niyo po yan, kapag ikaw ay marunong tumingin sa pinanggalingan at patsei ka, na talagang ang tawag doon na nakagawa ng magagandang bagay. Hindi mga pangit na mga bagay. Kundi magagandang bagay, ang sabi ng Bible, yun din naman ang mangyayari sa'yo. Sino po dito yung gumagawa ng magagandang bagay? Magagandang bagay, it's a biblical po yan. Amen po ba? At makikita po natin dyan, ito yung sinasabi ni Jesus, ang hinahanap ni Jesus sa mga 12 disciples. Although naroroon sila, pero wala yung kanilang sincerity. Wala yung kaisipan nila doon. Iniisip nila kung ano yung, para kayo ngayon, iniisip nyo kung ano yung lulutuin nyo mamaya pag-uwi. Amen? Makikita natin dito na wala yung sincerity at pagmamalasakit, pagmamahal sa panahon na kailangan siya. Ang hinahanap ng Panginoon na samahan sila. Samahan siya. Amen? Na habang siya ay nananalangin, meron siyang katuwang. Mag-a-agree. Parang sa Kingdom Invasion, sila. Ilan po tayo ngayon dito? At sino yung mga natutulog? Unconditional love in the Bible is defined by steadfast, self-sacrificing love. It means the agape love. Doon sa suffering na naranasan ng Panginoon, amen, nahatulan siya. Siya yung tao na hinatulan na walang kasalanan. Dito po sa atin, kapag meron kang ginawang kasalanan, lumabag ka sa batas, may parusa, may consequences. Amen po ba? But si Jesus, wala siyang kasalanan, nagmahal lang siya, minahal lang yung kanan at kaliwa mo, yung kanan at kaliwa mo, for the sake ng kaligtasan niya sa bawat isa sa atin. It means the sacrifices of Jesus. Amen? The sacrificing love, the agape love of Jesus sa bawat isa sa atin. Kaya kung maintindihan po natin, amen, yung pagmamahal ng Diyos, amen, wala nang dahilan para mapanghinaan ka ng loob. Wala nang dahilan, amen, para magreklamo. Amen. Wala nang dahilan, amen. Amen. Makikita natin dyan sa John chapter 3, 16 to 17. Pwede ba yan, ate? Yes? Verses lang po yung aking mga babasahin ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak o kaisa-isang anak upang
ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo yan ng Diyos ang Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. Hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang sino ang isinugo ng Diyos? Ang Kanyang bugtong na anak, isa-isang anak. Hindi upang hatulang maparusahan. Ikaw, sabi muli sa kanan at kaliwa mo, tayo yon. Kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord Jesus. We bless your name. Amen. So makikita po natin dyan, amen? The prodigal son. Sino po yung nakakaalam sa istorya ng prodigal sons? May dalawa siyang anak, yung isa nanatili, yung isa naman umalis. Parehong may problema itong dalawang magkapatid na to. Yung isang naiwan, no po, hindi nga iniwan yung tatay, pero punong-puno ng hinanakit. Minsan ganun tayo. Bitterness. Amen. Galit. Yung isa naman, after niyang kinuha yung mana, naglayas. Nung nawala ng lahat, bumalik, naalala niya yung tatay. Amen. Hindi lang yung anak na umalis ang may problema. Even yung kasama ng tatay. Kaya nga, di ba, nung bumalik yung anak, ano sabi nung anak? Talaga big celebrate me. Paano yan? Diba? Big celebrate me. Paniligwa na katam, kinuha na niya nganing kanagana, tapos ngayon paghanda me pa. Samantalang niya ako. Itana, minyong bat ne. Takalikuan. Nasabi na ni tatang, kaya ako gagawang kaya hindi ko ginagawa yan kasi alam no, pwede mong gawin. Hindi na sabi kaya ginasinabi ni tatang kasi nga atsuya kayang puder na agawa ng burina. Atsuta mo po ba kan? Nino ka kareta nga dumang anak? Sige, pili kayo kareta nga dumang prodigal sons. Kaya sabi na, prodigal sons, adwala, ingating problema. Tita Son, kanina, may ano mag-preach. Okay. Ano pa? Yung pong kamatayan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Katulad ng sinasabi ng John 3:17. Nandyan po ba tayo? Now, mga hakbang na ginawa ng Panginoon sa oras ng hirap ng kanyang pinagdaanan. Ano-ano ba ang mga hakbang na ginawa ng Panginoon? Merong dalawang bagay, amen, na ginawa ang Panginoon. At isa dito, makikita po natin yan no, po, sa positibong bagay. Bawat isa sa atin, amen, may mga, especially kapag meron tayong mga ina-expect, meron tayong mga hinihingi sa Panginoon, and sometimes hindi ibinibigay ng Panginoon, o kaya yung mga anak natin, no, yung birthday natin, di tayo naalala, di ba, ng kasakit talub, di ba? Kasi nakaaga na ka, di ba, ng birthday na ng anak mo, di ba? At may pagkakataon, di ba, na merong mga negatibo o positibong bagay na pumapasok sa ating kaisipan. Ang maganda sa Panginoon, sabi niya, inilapit ni Lord, no, yung kanyang dalahin sa Panginoon. Iyon ay positibong bagay. Kumbaga, inialay niya, ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Kaya nga ang sabi ni Jesus, amen, kung maaari, Ama, ang sarong ito, kung maaaring Ama, tanggalin mo, ibig sabihin ng sarong paghihirap. Alam ni Jesus kung ano yung mangyayari sa kanya. Amen. Kaya ang ginawa niya, unang hakbang na ginawa niya, sabi dito, na in-isolate, number 1, nagkaroon ng isolation ng Panginoon. Sa isolation po, dito pala papasok yung dalawang bagay no po, na gagawin ng isang may mga pinagdadaanan. But si Jesus, in-isolate niya ang sarili niya no, para makonect siya, para yung dalahin niya no, ay talagang maibigay niya sa Panginoon. Tayo po kapag meron dalahan, kanino po natin inilalapit yung mga daladala natin? Madaling sabihin kay Lord. Amen. Sino po nagsasabi dito nilalapit kay Lord? Amen. Hindi sa
Kanino dapat lumapit? Kay Lord. Dahil si Lord, hindi ka mapapahamak. Itang taong sedyanan mo, pwede na hindi kwento yan. Lalo na kasi hindi patira kayo. Kasi sinabi, kada nakabati. Andyan po ba tayo? Amen. Nakukuha po ba natin? Ang Panginoon, unang-unang hakbang na ginawa niya, in-isolate niya ang sarili niya. Saan? In prayer. Isolation, seasons of being alone can actually bring about a lot of spiritual growth. Nasa sa atin po. Kaya makikita natin dito, no po, ang tugon ng Panginoon is negative and positive. Negative ay positive. Pero sa atin po, iba. May mga negative at positive na gumagalaw. Amen? Doon sa mga sitwasyon ng mga pinagdadaanan natin. Nandyan po ba tayo? Isolation can experience into two ways. We can identify in negative and positive. Ang nakapaloob sa isolation, pag in-isolate mo ang sarili mo, ikaw din ang magdidesisyon kung ano ang desisyon na gagawin mo. Positibo ba o negatibo? Si Jesus, ang ginawa niya, in other way, is doon sa positibong bagay. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon. Lumangit siya sa kanyang ama. Lumapit siya sa kanyang tatay. At sinabi niya, o tangi ako okay. Kailan ba natin sinabi, Lord, I am not okay. Amen. Mas masarap po sa pakiramdam. Sabi nga, kapag lumalapit ka sa Panginoon, sinasabi mo lahat. Hindi po pwede yung lalapit ka kang Lord. Amen. At ang tawag doon na meron kang dalahin and then hindi mo sinasabi. Napakabigat po nun. Kaya ang ginawa ni Jesus, nung naramdaman niya sa sarili niya na nandun yung bigat, ang ginawa niya, lumapit siya sa Ama at in-isolate niya ang kanyang sarili. In times of trouble, in times of difficulties, in times of conflicts, ano yung mga bagay na ginagawa natin? Ano yung mga moves, the moves? Sabihin mo sa kabi mo, the moves na ginagawa natin when it comes sa mga na-encounter natin. Ina-isolate ba? Isolation, sabi ko, negative. Amen? In negative ba? Ano yung nakapasakop sa negative? Makikita natin yan, bitterness, sadness, depression, self-pity, despair, giving into temporarily satisfied desires. Pag sinabing giving into temporarily satisfies desire, ibig sabihin itang temporary mong kaligayahan. Amen. Masaya kang hindi okay? No? Naibsan, yung kasiyahan mo ngayon, natugunan. Pero doon sa kaloob-looban mo, hindi. Uy, naku na naman sinagot. Amen? Kaya nga po, ang nangyayari, amen, temporal lang. Temporal lang yung kaligayahan na ating nararanasan. Nandyan po ba tayo? Amen? At itong negative or bitterness, kanino nang gagaling to? Kay taning, kay Satanas, sa enemy, sa ahas, sa kaaway, kay Satan. Amen? Nandyan po ba tayo? Pag in-isolate natin ang ating mga sarili, amen, sa ating mga pinagdaan, eto, kapag negatibo yung ating mga, tawag doon, response, eto yung mga nakapasakop sa negative. Totoo po ba ito? Totoo. Amen? Nakakasakit magpatawad. Amen. E na ako pinansin ng kita. Amen. Nandyan po ba tayo? Positive. Growth, repentance, and freedom. Deep joy that is more than a feeling. Sabi dito, lalim na kagalakan. Amen. Itang, alam mo yung pag tumawa kay tang halang-halong, itang patsay may hindi ka tutu. Ate po kasing ailing tutu. Di ba manyaman yung maili patsay makaluwal ka nga, tang ilupang.
Kasi, di ba, sabi na ni Proverbs 17:22, a merry heart is a good medicine. Ang may masayahing puso, lahat ng mga masaya dito. Ang may masayahing puso ay nagdudulot ng medisina sa katawan. Amen. Repentance and freedom. Kalayaan. Pinalaya na ba tayo ng Panginoon? Yes. Deep joy. Lalim ng kagalakan. Sabi ko nga, hindi temporal. Okay, yung joy mo ngayon, natugunan, pero panandalian lang. Hindi nagbago yung kalalagayan doon sa kaloob-looban mo. The only way, the true joy comes from the Lord. Wala nang aliwa. Amen? Amen? Nakikita nyo ba yung nangyayari ngayon? Imposibleng iwakaki, church. Kaya mapalad tayo, andito tayo sa probinsya. Kaya di pa naman natin pandamulag. Meron pang kabayo, at sana meron namang kabayo, at di pa naman kalis. Meron pang mga kalabaw. Amen. Marami tayong ways. Amen. Kawawa po. No po, yung mga taga Manila. Kaya nga sabi nung isang netizen, kapag mahirap ka, kawawa. Ne po. Pero sa atin po na may Kristo. Sino naniniwala dito na mayaman siya? Sabi ni Jesus, I am nothing. Amen. From nothing to something. Amen. Wala ka noon. Pero ngayon meron na. Anong dahilan? When you accept the Lord as Lord and Savior ng buhay mo. Kaya sabi ni Jesus, you have now. Before nothing, now you have something. Sabi mo sa katabi, you have something now. Ano yung something na meron ka? Amen? Amen. Nandyan po ba tayo? 1 Timothy chapter 4:12. Pwede ba yan? Huwag mong hayaang mahamakin ka ng sinuman dahil sa iyong kabataan. Kabataan. Sa halip, tatanggap kabataan kayo. Sige, sabihan ko, Senyor, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Good example. Like Christ. Amen? Sa iyong pagsasalita. O, tiyo ko makibat ngayon eh. Ano dapat nating sikapin? Maging halimbawa, kanino? Sa mga believers, sa mga mananampalataya. Sa iyong pagsasalita. Sige. Pag-ibig, pananampalataya, at malinis na. Wow. Amen. Yun yung deep joy na sinasabi ko. If you are being transformed by the Lord Jesus, magmamanifest po yan. Being a born again, amen, born again, it means bago kang nilalang, bago kang isinilang sa Espiritu ni Kristo. Amen. Kuha po, being born again, ang totoong na born again po, may transformation. Saan po? Ayun po, malinaw po. Halimbawa sa mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng alin? Ng pagsasalita. Amen? Alam niyo po yan, kapag naging habit mo na, yung nagpipraise the Lord. Amen? Ako nga, kasi minsan sa sasakyan eh. Alam mo, magbabayad ako. Tapos di ba, mahuhulog yung sukli. Minsan makapag-thanks ko. Yung sinasabi ni Pastor Jing, totoo po yun. Kapag naging habit mo siya, kung lahat ng mga habit kagaya nun, maganda. Eh paano kung itang kutsintang ating mumot? Nga po, sabi dito, halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig,
pananampalataya, our faith, at malinis na pamumuhay. Amen po ba? Maraming pinatotohanan ng Panginoon, no po, sa buhay ko personal. Amen. Because may mga pagkakataon, amen, kapag nagkasakit ka, amen, marami ka nang iniisip na, potak, wala na akong Lord. Alam niyo po, isa sa mga natutuhan ko, pati oras mo na. Matula ka nga eh. Dapat matula ka nung muli na ka kang Lord. Ibig sabihin, may finish na yung mission mo, Kenny. Pero delikado ka. Mumunang dili, nung wala ka pa relasyon king Gino, dapat kang matakot. Pero nung ating kang relasyon kang Lord, at darating itang pagkakataon makanita kay Bieta mo. Amen? Imeto nga, siguro, ne po, kanak, tabalo mo kaya kayo, ne po. Nayaos ka nita, ali ko tatakot. Why? Because, melong ko kayo. Amen? Ala kang dapat ikatakot, ne po. Kasi, nung datang man ito, buri na sabiyon, finish na ka. Yung mission mo, ayari mo na. Kaya nakapakukuha ng Lord, buri na sabihan, natin ka pang mission. O laman may isipin mo, tapos tatakot ka. Patsiyatso ka king gamat na yung ginula kang dapat ikatakot. Amen. Yan yung petunayan na ng ginuka na ako. Niya po. At praise God, normal. Atin mong bagya. Pero ali ko po take antibiotics. Niya po. Because sabi ko ang Lord, sayang Lord. Sayang lang ang pera. Niya po. At yuta mo po ba, Ken? Sometimes, alaw na ning gino ito for a reason. Kasi talagang ali ko bisa talagang madodoktor. Balo na ning gino yan. And first time in my life na makanita yung penamdaman ko at mag-collapse ko. But praise God, sabi ko kang Lord, ika nang bala. De laki sarili ko kin doktor. Ako bileb. Mas masanting, para ka na ako po kasi, mas masanting itang makanita kaysa anong ating kong habi, mag-nervous la pa, hallelujah. At yuta mo po ba, Ken? Amen po ba? And yes, ala kang dapat, balo darengan ako, pero kanako po kasi ako, masyado na yaman spiritual ba na? No, ali po. Ako may kay, nangaos kanita, basta't metong mong word ka ako, ating lesson, na turoy Lord, ne po, na mingat din, ne po, kaya kang isungatin na kang panamdaman, so sinabi ng Lord, rest, mag-rest ka. Mo na pipilit. Isong atin na kang dimdam na bawal na itang pamangan mga ta, mo na kakanan. Dati ko naman po kasing kakanan nito. Sabi natin, Pastor Sam, sa susunod, Ana, yung pagkain mo, Ana, disiplina mo ng konti, Ana. Kadisiplina ko, puro gugay ang pamangan ko. Isipan nyo, wala na akong masyugan. Yung creatinine ko, normal. Balo yun po, bayo kaya padera kin doktor ita, atin ang doktor. Atin ang adwang doktor amig check. Kutang yun nino. Sasali ko laret ang adwang misaw, areta o. Sabi na ka na ako, Pastor ay nin test mo. Alaya po yan, daya mo po yan. Ay talaga, thank you Lord ako. Ating ko mo po nga ng bakit pang ina ako minta kang doktor, may 400 ko pa yan. Pastor, daya niya po? So, ipo rin nasabyan, kitang pa magdisiplinang gagawan, kukulang niya pa. Isipan niyo naman, soft drinks. Magkabir, kumain niya. Sugar tita. Hallelujah. O makanano nung mamang ang kapang panotso. Mamang ang kapang metong kilong mangga. Akakwaya po. Ating lesson ni Lord. Niya po, ating yung lesson ng Gino, bakit sometimes miraras ka kitang makanitang sitwasyon. Test of faith, and even ken pa magdisiplina po talaga ken kakananta mo. At yuta pa po ba ken? Okay. Pangadwang puntos. Last points ko po. Prayer and worship. Nandun
isolation, ang gawa ng Jesus. Number 2, ang gawa ng Lord Jesus, prayer and worship can verse 39. 38 to 39 niya po yan. Prayer and worship are central to spiritual practices focused on connecting with God, expressing adoration, and aligning one's heart with divine will. Amen po ba? Worship is the highest form of adoration and reverence of God's character. Amen. Kaya nga po, di ba, sa ating pagsamba sa Panginoon at abang ikaw ay sumasamba, nananalangin sa Panginoon, the heavens are open to us. In presence ng Lord, ramdam me, bagamat ating kampagdalanan. Alam niyo yan, nagkakagulo na ang mundo, pero ikaw, you have peace. Amen? Because Jesus is alive in you. Amen? Katulad ng preaching ni Tita Son, amen, yung kapayapaan ni Lord, binigay niya sa atin, totoong kapayapaan. Ano yung totoong kapayapaan? Ano man yung nakikita natin, we are comfortable. Amen? Komportable ka ba? Amen? Hindi doon komportable na matasing yung gasolina niya, poliwaitam. Komportable ka dahil balo mo yung ginoy nga tana ka. Yung gino mag-provide siya. Amen? Mag-provide siya by Lord? Mag-provide siya. Amen? He is our Jehovah Jireh. Amen. He is our great provider. Amen. Kaya nga pag sumasamba po tayo sa ine-express natin, no, yung ating adoration, the reverence, the character of God in our lives. Amen. Nung makananoya po, kaya ping Ginoo, nung makananoya, kaya ping Diyos, kaya ka, nung inganak na binyene, para kayang bawat meto, nalo pa, yung pamangailangan taming yung ibi. Amen. At yung tapo ba, Ken? Nandyan po ba tayo? Amen. Ito po yung nagagawa ng prayer, ng panalangin na may pagsamba. Amen po ba? Worship is the highest form of adoration and reverence of God's character. While prayer is two-way of conversation involving praise, petition, and thanksgiving. Both are vital for building a solid relationship with God. Amen po ba? Yun yung reason, kapatid. Yan yung dahilan. Kaya atsukang yan ni Kenny, ating kang pagdalanan, meron tayong pinagdadaanan, meron mga sitwasyon na akala natin wala ng solusyon. Amen. Lumabas ka. Amen. Atinta mo pa ang kakanan. At lumbeses pa tingapon, higit pa kingat lumbeses pa tingapon, lawan may siping mo. Amen? Punta ako kitang lalang. Ating matindang bago. Niya po, makanano ya po maya pinggino. Kaya po gagawa yan, God will make a way. Amen? Lord, gagawa yang paralan, na mismong itang paralan ng itaning misan etaya ayabot. Amen po ba? Tsuta mo po ba, Kem? Kaya nga po, patsetin tamong pagdalanan namin, ay ni pa. Niya po kitang text tuta mo, di ba? Sabi na ka rin, nani makapaloob ka rin. Sipan may mamangan ka, balo mo, tsuka rin itang makamateke ka. The Last Supper of Jesus, kasama yung 12 disciples. Pinaglingkuran niya, pinakain niya. Hinugasan ng paa yung magtatraidor sa kanya. Sinabi na ba, ikaw makamateke. Siguro kung tayo, no? Kung tayo po, no? Pakakainit tapos nandun. Pero Lord, aliwaya. Nakikita niyo po yung pagmamahal ni Lord. Hinugasan pa yung mga paan ng mga disciples. Nga po? At yung tamo po ba, Ken? Tapos inipam. Merong isang babae, no? Na nagregalo sa Panginoon, ibinuo sa ulo ni Jesus ang mamahaling pabango na sabi rin disciples, oh, ba't gawa may yan? Kamal na ning pabanglo ngayon. Ba't mo niya pemisali? Para nga na ibiyata niya mo, anak ka rin mahihirap. Nang sabi ng Jesus, maya pa yung babae ngayon niya, ganakana ako. By the way, dakal salamat. Karyatang saging, kamuti, niya po, papaya, cash. May ligo ka niyang king cash, niya po, dakal pong salamat. Amen. Niya po,
So, bali epitano, makanano ya gagawain Gino. Niya po, akitamo ka rin niya na, eya karapat, eta karapat dapat, pero gewa na katamong karapat dapat. Niya po, etaya po pasalamatan. Kaya pin po, kapag ganyan na ng mga araw, yung mga months, iba na yung mga nararamdaman. Actually, hindi lang naman tayo mga believers. Even mga unbelievers. Mali lang po, yung katuruan na meron sila. Pero yung nararamdaman natin ngayon, amen, yan ay pag-alala, paggunita sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen, nandyan po ba tayo? Ba't ibinigay mo kay Jesus yan? Ang gewamin, nung, anong pangalan, yung mga elping pa ba mo? Pisali mo, binenta mo na lang sana yan para meron tayong maipamigay sa mga mahihirap. Ano sabi ni Jesus? Mabuti pa itong babae na to. Amen? Naalala ako. Amen? Nandyan po ba tayo? Sino pa? Si Peter. Nang sabi ng Peter, kaya binipang may nalangin. Ano sinabi niya kay Peter? Lord, kung mangyayari mo yan. Sabi niya, laban, kung laban. Patay, kung patay. Ano sabi ni Jesus? Peter, huwag mo sasabihin yan. Ang totoo niyan, bago tumilaw ko ang manok, 3 beses mo akong itatatwa. Sometimes meron ding Pedro dito. Amen? Tama po ba? Sometimes itinatatwa natin ng Panginoon. Pag sinasabing born again ka ba? Halikuman. Magatan ka ba kitang gulong-gulong? Hali. Kaya po dating daan. Amen? Hindi lang po, no? Sometimes merong mga Peter. Amen? Minsan ipinagkakanulo natin ng Panginoon. Or minsan dinideny natin ng Panginoon, especially sa araw ng linggo. Amen? Alam niyo po, ilaban niya ang Lord dyan. Idilya po ang Lord. Isang Aldo ng Lord Aldo nito. Mula Lunes hanggang Sabado, biya mo niya nga. Sige. Pero yung Aldo na ning Domingo, biya mo kang Lord. Doon ka magsisimulang ilaban, i-Lord can be. Amen. Nandyan po ba tayo? Amen. Conclusion. Ang pagdurusa ng Panginoong Hesus ay bunga ng ating kaligtasan at buhay na binago niya. At sa pamamagitan ng kanyang buhay na inalay niya sa krus, ito ay katuparan ng kanyang pangako sa atin na walang mapapahamak. Subalit, ang tao ang pipili ng kanyang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Nakasama niya sa kanyang kaharian. Kaya nga po yun ang sinasabi ko kanina, if you have Christ in your life, meron mang mga storm, meron mang mga sitwasyon sa mga dinadaanan mo na minsan mabato, minsan mabaha, minsan mabuhangin, okay lang yan. Amen? Because if you have Christ sa buhay mo, amen, yung tugon mo sa Panginoon ay laging positibo. Amen? Yung buhay natin ay hindi natin pag-aari ito. Ito ay nanggaling sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, siya ang nagbigay ng buhay na to, siya din ang babawi nito. Amen? Nandyan po ba tayo? Kaya nga ang buhay natin ay hindi natin hawak. Ang may hawak ang Panginoon. Kahit kontrolin mo pa yung mga bagay-bagay na yan, kung yun ang kalooban ni Lord, wala tayong magagawa. Kaya nga ang panalangin ni Jesus, Ama, kung maaari tanggalin mo ang paghihirap, tanggalin mo ang sarong ito. Subalit, kung ano ang kalooban mo, yun nawa ang mangyari. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We worship your name, O God. We bless your name. Thank you, Lord. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Sige po, pwede po ba natin sambahin ng Panginoon? Awitin po muna natin ng Panginoon before tayo manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Lord. Sige, alalahanin po natin. Amen. Yung ginawa ng Panginoon, the suffering of Jesus leads us in a new life and salvation. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord. Worship your name. We bless your name. We glorify your name, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos. Sharabababakandarabasyandaraба. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa bagong buhay. Oh. Thank you, Jesus. Sige. Gawin mong panalangin ng awin na to. Just declare it. Are you grateful? You were with me every step, and I never will forget. Yes. 'Cause when I think of how you bless me, Yes. how your kindness Come on, church. never let me go. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Yes, Lord. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Salamat, Panginoon. You are so great, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you bring to end. And I know you're able, Come on, church. and my eyes don't have to Yes. see. What more reason to believe? 'Cause when I think of how you Lahat ng mga pinagpala rito, taas ang mga kamay sa Panginoon. Thank you, Lord. Never let me go. 'Cause you have been so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me.
Sa iyong malakas na tinig. So good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good, You are so good, Lord. oh God, I can't Thank you, Jesus. how you love me. Yes. What a friend you have Yes, oh God. Thank you, Jesus. We love you, oh God. We bless your name, oh Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. you have been. Yes, oh God. You are so good. You are so faithful to us, oh God. Not only today, but every day of our life. You are good. We are blessed. We are highly favored. We redeem, oh God, the salvation, oh God. The redemption comes from you, oh Jesus. Lord, salamat. Hindi lang, Panginoon, sa buwan na to, sa mga susunod na mga buwan, sa mga susunod at susunod na mga buwan, na ikaw ay alalahanin ng bawat isa sa amin. Kundi, Lord, sa araw-araw, minuminuto, oras-oras ng aming mga buhay, Lord. We appreciate the life that you have given to us. We appreciate the salvation, Lord. The suffering of Jesus. The suffering of your Son, Lord, na ibinigay sa bawat isa sa amin. Can we raise our hand? Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, Lord, na ibinigay ng aming Panginoong Jesus. Lord, nang siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Inaalala namin, Panginoon, ang kaligtasan, ang bagong buhay, Panginoon. Buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sumasampalataya at naniniwala, Panginoon, at tinanggap ang aming Panginoon sa aming mga buhay. Lord, salamat. At sa oras na to, Ama, patuloy, Lord, dinideklara ko, O Diyos, samahan mo, O God, ang pagsama mo, Panginoon, sa iyong mga anak. Sa lahat po, Panginoon, Lord, ng kanilang mga pangangailangan, pinansyal, espiritual, kakalingang pisikal, Panginoon, Lord, sa oras na to. Lord, dinideklara ko, Panginoon, ang kapangyarihan mo, Lord. Ang apoy ng banal na Espiritu, Panginoon, ay sumakanila sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare right now the power of the Holy Ghost, the power, the name of Jesus in their lives, O God. In the lives of your people, O God. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Lord, patuloy, Lord, ipinagkakatiwala po namin, Lord, sa aming pag-uwi, sa aming pamumuhay. Lord, dinideklara po namin na kasama ka namin, Lord. Maraming salamat, Lord. We give you all the glory, all the honor, the praises, and thanksgiving in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Amen. Ayan. Good morning, church. Good morning po ulit sa ating lahat. So, settle down muna po tayo lahat. So, makakaupo muna po tayong lahat. Ayan. So, wala muna pong lalabas. Amen. Because we are about to celebrate something special today. Amen. And at this moment, we would like to invite our birthday girl to come here in front. Amen. Ayan. Together with her loving parents, please join us here on stage. Ayan. Nakapink po siya. Hindi po si Ate Je. Si Levi. Ayan. Amen. Ayan. Happy birthday, Levi. Ayan. Ang napakagandang si Levi.
Dito na lang, okay. O sige, greet po natin siya ng happy birthday. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Minsan pa, 1, 2. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. O, isang beses pa raw. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Levi. Happy birthday, Levi. Amen. So we thank God for your life and for your joy and for being such a blessing, Levi. Happy birthday, Levi. Ayan. Thank you so Thank you so much daw po. Ayan, but before that, may I call on Tita Son para po ipag-pray si Levi. Ayan, with her parents. Po, iano po natin ang ating kamay kay Levi. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni Levi, maging sa buhay ng kanyang magulang, Panginoon. Amang banal sa oras pong ito, thank you for his life. Thank you, Lord, sa malusog na pangangatawan. Salamat, Panginoon, sa katalinuhan na linalaga mo sa Kanya. Salamat po, Panginoon, sa proteksyon. Salamat po sa malusog na pangangatawan sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, for everything, Panginoon. At salamat, Ama. Patuloy mo yung gabayan, patuloy ang pagpapala sa Kanya, sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa ipong kapurihan, kapasalamatan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ayan, again, happy birthday, Levi. And so, to everyone, of course, may hinahanda pong food for all of us as we celebrate this special day. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Asher.